sa buhay kong ito. Pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, hindi ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Kumilos ka sa buhay kong ito. Pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ako. Kailangan ko ang patnubay. Minsan pa, sa kakaisang tinig, kumilos ka sa buhay kong ito. Pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Minsan pa, kumilos ka. Hallelujah, we praise you, God. Sa buhay kong ito, Pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Ayan. Kumusta po ba lahat na nagkarang bagyo? Talaga napakalakas ng hangin dito sa atin sa Rizal. Yung nga po sa isla, ako po kasi taga-isla. Sa Malakaban ako po, yung mga fish cage po, at mga fish pan. Wash out. Amen. Pero yung tatay ko, jackpot, ng bangus. Ng bangus. Kaya ganyan talaga, may nawawala, may papalit. Amen. Sige po, muli pa tayo ihintak at sasayaw sa ating Diyos na buhay. Anong ginagawa ng mga anak ng Diyos pagkagising sa umaga? Nagpupuri. Amen. Palakpak sa Diyos na buhay! Pagkagising sa umaga! Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawi. Ang mga kamay ay kumakaway sa tugtugang makalangit. Bewang ko'y kumikemba, ako'y nagtsatsa-tsa. Mga kamay kumakaway, nagpupuri. Sila lumulog Lunod! Ayan! Sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Minsan pa, pagkagising sa umaga, pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umawi. Ang mga kamay sumasayaw sa tugtuging makalangit. Bewang ko'y kumikembot, paa ko'y nagtsatsa-tsa. Mga kamay kumakaway, nagpupuri mong sigla. Lumulundag! Sumasayaw, kumakanta. Ito ang
ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Saya, saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. saya, saya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Woo! Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Isang pa, si Jesus ang lahat sa buhay. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Saya, si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya hindi sa labi. Si Jesus ang lahat sa buhay. Ayan, may katabi nyo, kung may ngiti. Sa labi, problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. come fill my world, come fill my world, come fill my life. Hawak-hawak mga kamay, come take my hands and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands and walk with me. Isa pa, come fill my world, come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Saan po magpuri sa Panginoon, amen? Kulang po yung 2 oras, amen? Excellent po tayo ng gabi. Ayan, totoo po, kapag po prayer meeting, ang sarap sa pakiramdam, ano? Sige po, mga kapatid, sa mga oras na ito. Muli, sa tuwing umaga, sa tuwing tayo gigising, isipin po natin lagi ang biyaya ng Diyos. Amen? Matutulog tayong nakangiti at gigising tayong nakangiti. Dahil alam natin, minsan pagkapasa bulsa, walang laman, no? Kinabukasan, may darating. Amen? Ayan, ang mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa mga sa awit ito, mga kapatid, sabay-sabay po tayo. Amen? Sabayan niyo po kami. Malaya po tayong umawit sa ating Diyos na buhay. Pag-gising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Hallelujah! We praise you, God. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Walang kapiling na kita. Minsan pagkagising sa umaga. Hallelujah! Hora bahiya handeting. Ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Alam kong ay kapiling na kita. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan ko man sa piling mo ako ay himla. Panginoon, panghahawakan
Pagising sa umaga, hallelujah. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Hanggang kulay kapiling na kita. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay ligtas. Panginoon, ang hahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko lang mawalay pa sa piling mo. O Lord, tanging ikaw. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay ligtas. Panginoon, ang hahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko lang mawalay pa sa piling mo. Ayaw ko na, O Lord, na mawalay pa sa piling mo. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Ayaw ko na. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Yes, minsan, mga kapatid, alam natin, tayo, pakiramdam natin, malayo ang Diyos, amen? Pero hindi. Katabi lang natin ang Diyos, nasa atin ang Diyos, mga kapatid. Kaya naman pagsubok natin, pagdadaanan, minsan pa, lahat tayo meron. Huwag po natin bibitawan ng kanyang mga pangako. Lagi po nating panghawakan ang kanyang mga salita. Hallelujah. Hora, Batara, Batiya. Yes, Lord. Minsan pa. Tanging Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay ligtas. Panginoon, ang hahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko na
is thy kingdom of God, and His righteousness, and all His things shall be added unto you. Seek ye first thy kingdom of God, and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan, Yahweh ang iyong pangalan. Salamat sa pagkakataon na kami po'y pinagtatagpo ninyong muli sa lugar na ito, sa tahanan ni Nanay Carmen upang muli sama-sama ka naming mapapurihan at higit sa lahat matuto mula sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sa iyo pong pag-iingat sa mga pamilya ng mga taga rito, sa ilang bagyo na nagdaan, ay hindi niyo po hinayaan na may mapahamak. At higit sa lahat, hindi niyo hinayaan na mawala ang gawain sa lugar na ito. Dalangin namin Ama na ang mga susunod na sandali ay maging pagpapala sa amin kapag kami ay dumaranas ng kagipitan, kapighatian, ay matuto kaming magtiwala sa iyong pangako. Sa iyo namin ipinagkakatiwala lahat po ng aming mga suliranin, anuman po ang aming mga pangamba, anuman po ang aming mga pangangailangan, pati na rin po ang aming mga pag-aalinlangan, ay sa iyo po namin isinusuko sa hapon ito. Turuan niyo kami ng iyong mga salita, Panginoon, at nawa matresyo ng bawat isa sa amin, na wala kang lingkod na iyo pong pinababayaan. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at salamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Babasahin ko po ang first reading ng ating pong Sunday Gospel. Ang Sunday Gospel po natin ay hinango po sa Mark chapter 12, di ba po? Tungkol po doon sa babaeng balo. Tama ba? Sino ba yung mga umattend ng prayer meeting dito ng Monday? Ayan, kasi wala akong hariyo ng Monday. Pero tungkol po yun sa babaeng balo, yung kusing na kanya pong inihandog. Ang first reading po niyan, bali kapag tayo po ay magninilay ng salita ng Diyos, di ba meron pong first reading, second reading, tsaka gospel na binabasa. Yan po ay may mga correlation. Yan po ay may mga connection sa bawat isa. Hindi po yan basta nilagay lang dyan. Yan po ay merong dahilan kung bakit sila yung mga pinagtagpo dyan o pinagsama-samang mga verses. So ang reading po natin ay kunin po natin sa Aklat ng Mga Hari. Unang Hari, Kabanatang 17, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. 1 King chapter 17, verse 1 up to the following verse. Si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat di ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. May inom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umagat hapon ay may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo rin ang batis. At sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka na rito, pumunta ka sa Sarepta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggapon.
Sinabi niya sa babae, maaari po bang makinom? Alis na sana ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Meron kaming kaunting harin at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin yon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na't gawin mong iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi nyo mauubos ang harina sa lalagyan. Hindi rin matutuyo ang langis sa patayan. Hanggang hindi sumasabit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisiglan. Tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang salita. Praise God! Ayan, pwede na po kayong magsipalakpak muli. Ayan. Habang umuupo, ayan po na kayo mga kapatid ko kay Kristo. Magandang hapon po mga kapatid. Kumusta naman po kayo? Ala ko wala nang gawain dito eh. Tinatanong kasi ni Manny kung may gawain pa dito eh. Di ko alam. Anyway, in God's perfect plan, hahayuan kayo ng lahat ng preacher. Yun naman talaga yung plano ko nung una pa lang mga kapatid. But for meanwhile, kami po muna nila Brother Lando bago kayo pakawalan. Ayan. Mag-aaralan po natin si Elijah. Siya po ay major prophet ng Old Testament at yan po ay karangking nila Moses, nila Abraham at nila David. Pag sinabi pong major prophet, hindi ibig sabihin ay mas mataas siya compared kila Obadiah, compared kila Jonah, compared kila Nahum. Isa siya sa mga major prophet because mas malaki yung portion ng writing sa kanya ng Bible. Ibig sabihin, mas maraming kasaysayan na nababanggit ang buhay nito pong si Elias, mga kapatid. So, yun ang kahulugan kung bakit po siya tinawag na major prophet. So, siya po ay isang lingkod ng Diyos na nanggaling po sa tinatawag na Isbe. At napaka-anointed po ng kanyang pananalita. In fact, bago po siya kinuha ni Yahweh, yung kanya pong alalay na si Elisha, si Eliseo, mga kapatid, ay nag-request na kung maaari ay makuha niya yung double portion na tinatawag. So, ganun po anointed ito pong si Elijah. Now, ano po ba yung mga pananalita na binitawan po nitong propeta na ito? Siya po ay nagbitaw ng curse, mga kapatid. At kapag ang curse po ay nanggaling po sa lingkod po ng Diyos, ay asahan po na yan po ay talagang tatalag, mga kapatid. At ang sabi po ng taong ito, isinusumpa ako sa pangalan ni Yahweh na hindi papatak ang ulan kahit hamog. Imagine niyo yun, kahit na yung hamog, yung fog, hindi mararanasan ng Israel. Kaya ano po ang mangyayari, mga kapatid, dahil walang ulan na papatak, hindi makakapag-harvest, hindi makakapamunga ng maayos yung mga root crops, at matindi pong taggutom ang sasapitin ng bayang Israel, mga kapatid. Now, ito pong propeta na ito, yung kanya pong curses, yung kanya pong sumpa,
ay hindi lang naman po yung Israel ang naapektuhan, kundi pati siya. Kasi dumating yung panahon na yung batis na naiinuman niya, sa sobrang init na nga po, ay dumating yung panahon na ito po ay natuyo na rin. Kaya siya po ay pinalikas na ng Panginoon para siya rin ay makasurvive dun sa matinding tag-init. Pero ganun pa man po, ipinapakita po ng Diyos na in times of drought or tagtuyot, mga kapatid, yung overflowing of blessing ng Lord ay ipagkakaloob niya sa mga taong lubos na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Nakikita natin na sa Kanyang paligid, namamatay na sa gutom yung mga tao, namamatay na sa matinding uhaw, pero meron siyang lingkod ng Diyos na hindi niya po pababayaan. So sabi po doon sa verse 7 to 9, umalis ka na rito at pumunta ka sa bayan ng Saret, mga kapatid. So yung batis kasi ng Karit, yun yung kanyang naging kublihan, yun yung kanyang naging comfort zone. Kasi si King Ahab ay hinahunting na siya, gawa nga nung curse na binitawan niya. Grabe yung epekto nito sa bansa ng Israel. Wala silang makain, talagang sakit siya ng ulo ng hari, mga kapatid. Ngayon, nagtago po siya at mayroon pong inutusan ang Diyos na isang uwak na naghahatid po sa kanya ng makakain. Alam niyo po, ang uwak carnivorous yan eh. At uunahin niya ng kanyang sarili, makikipagpatayan yan bago niya ibigay yung hawak niyang pagkain. Pero kita niyo naman, kapag inutusan ng Diyos, kahit uwak na madamot, wala siyang magagawa kundi mag-deliver ng shopping. Papunta po doon sa propeta, mga kapatid. So, bukod po sa natuyo na po yung batis ng Karit, pinapapunta siya sa land of idolaters, yung Saret. Ang Saret po kasi, ito po ay baluarte ni Queen Jezebel. Sino naman si Queen Jezebel? Si Queen Jezebel, siya po ang napangasawa ni King Ahab. At siya ang nag-udyok sa hari para yung mga tao sa Israel ay sumamba sa kanyang Diyos na si Baal. So itong si Baal, ito yung Diyos na pinaglilingkuran ni Jezebel. So, pinapapunta siya ng Diyos sa teritoryo ni Jezebel na kung saan yung lugar po ng Saret ay punong-puno po ng mga taong sumasamba sa ibang Diyos, hindi kay Yahweh. Full of wicked people na tinatawag. Amen? Ito pong lugar na ito ay wicked place sapagkat meron po ditong mga nagaganap na pag-o-offer ng mga anak. Kasi sa kanila, para maging maganda ang harvest, maging masagana ang bunga ng kanilang mga pananim, kailangan dumanak ang dugo. So kasama na po dyan yung mga infants, yung mga baby, yan po ay binibiyak sa gitna. At inihahandog po yan kila Baal at kila Molek. Kasi naniniwala sila na yung dugo ay nagper-fertile ng lupa. Pag nahandugan mo ang lupa ng dugo galing sa tao, maaaring i-fertilize ng Diyos yung kanilang mga pananim at sila ay makapag-ani ng masagana. So this is a wicked place, full of wicked people. Pero kahit ganon, nagsugo pa rin ang Diyos ng kanyang lingkod sa lugar na yun upang sila po ay mabigyan ng babala. And at the same time, ito rin babaeng balong ito ay makilala niya kung sino ba yung Yahweh na pinaglilingkuran dito pong propeta na ito. So ang una po nating lesson na makikita dito, do what God says, even if it doesn't make sense. Alam niyo, minsan may mga utos talaga ang Diyos sa atin na parang sa tingin natin walang kwentang sundin eh. Diba? Ba't ko naman susundin yan? Ba't ko papatawarin yung nagkasala sa akin eh? Ako na nga yung nagrabyado, tapos ako pa yung iintindi, ako pa yung magpapatawad. Ako na nga yung binawian ng hayo. May hugot eh. Ako pa yung mag-giveaway. Pero alam niyo, may mga utos ang Diyos na sa unang tingin, parang parang kawawa ka eh. Pero kung uunawain mo at lalawakan mo ang iyong pangunawa, makikita mo na meron siyang dahilan kung bakit niya yun ipinapagawa o pinapapuntahan sa iyo. Like for example, si Noah, pinagawa niya si Noah ng ark.
arko sa tuktok ng Mount Ararat. Ararat nga ba yun? Nalito pa ako. Ararat ba yung Arayat? Pampanga yung sa Arayat, Ararat yun. Na located daw sa Turkey ngayon. Kung isipin nyo, bakit ka papagawain ng sasakyang pandagat tapos ilolocate mo sa pinakamataas na bundok? Kaya alam nyo, for 100 years na nagpipreach, ito pong si Noah, walang naniwala sa kanya. Kasi, sabi ng mga tao, paano kami maniniwala sa iyo eh? Sira ulo mo. Gumawa ka ng barko, nilagay mo sa tuktok ng bundok, hindi ba naman sira ang yung tuktok, di ba? Kung gagawa ka ng sasakyang pandagat, lalagay mo sa tabing dagat para kapag papaganahin mo na, papagulungin lang doon sa mga trosong malalaki at pupunta na sa dagat yung bangka o yung barko. Pero ginawa niya yun sa tuktok ng bundok. Not knowing na kaya pala doon siya pinagawa ng Diyos kasi babaha ng napakataas. At yung Mount Ararat na yon ay lalagpasan pa ng tubig baha ng 20 feet. Kaya wala talagang makakaligtas. Alam niyo ho, for almost 100 years ng paghihikayat at pagpipreach ni Noah, ang tanging nailigtas niya lang ay ang kanyang 3 anak at ang kanyang asawa. Pati na po yung asawa ng kanyang mga anak. Bali, 8 lang po sila sa loob ng arko. Sipin niyo yun. Pero, sinong makakaunawa na kaya pala ganun ang ipinagawa sa kanya ng Diyos ay babaha pala? Di ba ho? May mga ipinapagawa sa atin ng Diyos na sa unang tingin, parang it doesn't make sense, pero meron pala siyang magandang reason kung bakit niya po iyon ipinahintulot. So God is getting you in a position where He can use you in a greater way. So inilalagay po tayo ng Diyos sa isa pong lugar kasi meron siyang dahilan kung bakit kanyan dyan inilagay. Amen po mga kapatid. Maaaring tinawag ka ng Diyos dito para umaten, para syempre may tagapaypay sa katabi mong naiinitan. Amen? Sabi po sa verse 10 to 11, mga kapatid. Verse 10 to 11. Pumunta nga siya ron at nang papasok na siya ng pintuan sa lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makinom? Aalis na sana ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. So, sounds strange again eh. Kanina, pinapapunta ka ng Diyos sa isang lugar na teritoryo ng kaaway mo. Ngayon naman, pinapapunta siya ng Diyos sa babaeng balo. Kumbaga, poorest of the poor, walang-wala na to eh. Sa halip na sabihin ng Diyos na, puntahan mo yung babaeng balo, ikaw ang mag-alaga, kalingain mo, pakainin mo. Ang instruction sa kanya ng Diyos, puntahan mo yung babaeng balo kasi papakainin ka niya. Parang baliktad, di ba po? Minsan, may mga ine-expect tayong tao na baka ito makatulong sa atin kasi medyo may kaya to. Diba? Baka ito makatulong sa atin kasi galing to ng abroad. Baka ito makatulong sa atin kasi medyo malakas ang negosyo nito. Pero alam niyo po, ang pamamaraan ng Diyos ay iba po sa pamamaraan po ng tao. Mga kapatid. Amen? Alam niyo ho, nung nagkasakit yung aking anak na na-ospital, yung mga taong nilapitan ko na yung sa tingin ko parang medyo mapapahiram ako, baka kasi ang laki ng bill ko eh, 51,000 eh. Nang ano lang yun, 5 araw lang yun. Nagkaroon ng acute bronchitis yung aking panganay. Siyempre, tapos nataon pa yun na walang-wala rin ako, mga kapatid. Tapos ang hayo ko pa, isa. Parang, Diyos ko po, yung mga nilapitan kong ine-expect kong makakatulong sa akin, ay tinanggihan ako. Although hindi naman ako nagtampo kasi, syempre, ano yun eh, di ba? Di mo naman mapipilit yung tao kung wala talaga. Pero alam niyo, ang mga nakatulong sa akin, ay yung mga taong hindi ko ine-expect na
sila pala yung gagamitin ng Lord. Iba talaga ang way ni Lord, mamamangha ka na lang, magugulat ka na lang. So in those days, ang mga balo po, kaya sila tinatawag na next in line na mamamatay kasi sila ay totally dependent sa kanilang mga asawa. Kung ano na lang yung iniwan sa kanila ng kanilang mga husband na namatay na, yun lang yung kanilang pagkakasyahin. So kung meron silang namanang hanap buhay, pagkakakitaan o bukirin, yun lang yung kanilang pagtsatsagaan para makasurvive. Pero, gasino lang yun mga kapatid. Tapos, sila pa yung paborito ng mga religious priest na abusuhin. Kinakamkam yung kanilang mga tinatagong mga yaman. Kaya po, kawawa talaga yung mga balo nung kanilang kapanahunan. Now, mapapaisip ka, yung mga ganitong klase ng tao na pwede natin isipin na walang-wala, dito ka pa, papupuntahin ng Diyos eh. Amen? Kaya ang Diyos talaga, kapag gumamit siya, hindi po ng isang tao, hindi niya titignan yung laman ng bulsa mo, hindi niya titignan yung tinapos mo, hindi niya titignan yung posisyon mo. Basta gusto ka niyang gamitin in a greater way, kahit ano pa ang yung status sa buhay, gagamit at gagamitin ka niya. Amen? Kaya kapag tayo po ay may calling sa Panginoon, huwag niyo pong tatanggihan. Diba? Pasensya na kayo, Sister Adi, kasi ganito lang yung bahay namin. Pero kung open ka naman para sa gawain ng Panginoon, pwede yun. Diba? Huwag niyo po akong ilagay sa ganyang posisyon kasi wala po akong pang-abono dyan. Pero kung willing kang magamit ng Panginoon, hindi ka niya ilalagay dyan para ipahamak. Amen? Ilalagay ka niya at siya rin ang magpo-provide ng lahat ng iyong mga magagamit. So, pansinin po natin yung sagot ng babae. Sabi po ng babae sa kanya, alam ng iyong Diyos na si Yahweh na wala na kaming tinapay. Eto nga, namumulot na lang ako ng panggatong para lutuin kasi last meal na namin ito at pagkatapos, maghihintay na lamang kami ng aking anak na tumirik ang mata. Dahil last na yon, mamamatay na sila sa gutom. Ang doubt po kasi ng widow, hindi naman dun sa lingkod ng Diyos na dumating. Alam niya lingkod ng Diyos yun eh. Kaya nga sabi niya, alam ng iyong Diyos na wala na kami. Sagad na kami. Ang doubt niya ay nandoon po sa kanila pong sitwasyon na sila po ay walang-wala na. Amen? So, ano po ba yung tanging meron na lang na possession nitong babae? Kaunting harina. Kaunting lana at pagkatapos, wala na. Amen? Pero alam nyo, kahit kaunti lang yon, ang mahalaga, meron. Kasi po, ang blessing ng Diyos, hindi po siya nagmumultiply sa zero eh. Nagmumultiply siya sa kung ano po yung meron tayo. Amen? Sinong mag-iisip na yung kakaunting lana na yon at harina ang gagamitin ng Diyos para makasurvive sa ilang panahon ng taggutom, ito pong mag-ina na ito. Kaya po kapag meron po tayong problema, tayo po ay nagigipit. Huwag po natin tignan yung kung ano yung meron sa katabi natin, sa kapitbahay natin. Ang tignan po natin kung ano yung meron sa kamay natin na pwedeng maging instrument ng Diyos para tayo po ay makasurvive mga kapatid. Amen? So, focus to God that provides, not to the problem that provides. Alam niyo, kasi kung bakit mas lumalaki yung problema natin. Kasi sa halip na tayo po ay tumawag at magtiwala sa Diyos, mas pinupukusan natin yung problema. Amen? Balik po tayo dun sa sharing ko. Di nagkasakit yung aking anak. Ngayon, ang hayo ko po nun ay Isla, Kalinawan. Ang gusto ng asawa ko, wag na akong humayo. Sabi ko, di pwede kasi yun na nga lang yung hayo ko, hindi ko pa hahayuan. Sabi, ang layo kasi, kailangan ka namin dito. Sabi ko, kapag ganun ang katwiran natin, laging magkakasakit yung anak natin. Kasi, malalaman ng kaaway na, yun yung kahinaan mo. Yan pala kahinaan mo. Lagi kong bibigyan ng sakit para di ka na makahayo. Umalis ako, parang hindi pa ako pinapansin. Tinawagan pa ako ni Mr. Deployment. Sabi niya, Mark, palit tayo ng hayo. Sabi ko, saan? Mas malapit lang to, sa Taytay lang, sa Simona. Sabi ko,
galing na ako dyan, babalik mo na naman ako. Gusto niya kasi kalinawan eh. Sabi ko, wag na, okay na ako sa kalinawan. Umuulan pa noon, pinuntahan ko po. Alam nyo, pagdating ko doon, nag-talk na ako. Ang topic pa noon, yung basta tungkol sa kayamanan. Kayamanan pa. Tapos yung nangangaral. Wala nang yaman. Yun. Binigyan po ako ng after kong mag-talk, binigyan ako ng LO. Sabihin ko ba? 1K. Ayan, 1K. Pero bukod doon, meron pang lumapit sa akin na brother na nag-abot uli. Ganun din na amount. 1K. Sabi ko, thank you very much, brother, kasi sa totoo lang ho, ang bill ko sa hospital ay 51,000. Binigyan ako kanina ng 1K, tapos 1K sa inyo. Bali, 49 na lang. O di ba nakabawas mga kapatid? Ayun. Pagdating ko dun sa hospital, balik uli ako dun. Ganun ko sa asawa ko, tatawa-tawa pa ako. Parang wala kang problema. Sabi ko, bakit mo problemahin yan? Sabi ko, ang pera naman, nakahanap naman yan. Ang mahalaga, yung buhay ng anak natin, maisalba. Sabi ko gano'n. Kasi ang pera naman, pwedeng gawa ng paraan yan, maibabalik yan, yung buhay. So, ang isa pong dapat nating tandaan, mga kapatid ko kay Kristo, ay huwag po tayong mag-lose ng hope kahit gaano pa kahirap yung ating pong situation. Sabi po ng verse 13, tuloy po natin sabi po dito, sinabi sa kanya ni Elias, huwag ka nang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinasabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka rin ng para sa inyo. Kita niyo yung propeta, parang wala lang siyang parang wala lang sa kanya. Ang daming drama ng babae. Alam naman ng inyong Diyos. Walang-wala na kami. Dito ka pa pinapunta. Diba? Sabi naman ng propeta, o siya, dami mo namang dami mong ebas. Dami mong sinasabi. Pumunta ka na sa kusina mo at yung sinasabi mong last na, patak na, ay i-prepare mo na para sa akin at saka kayo kumain ng iyong mag-ina. Kung titignan po, parang napaka-insensitive ng propeta Pero sa kabilang banda, dinidevelop ng prophet yung faith ng balong. Kasi ang faith ng propeta, papakainin siya nung balo kahit na last na hari na yun. Kaya dapat yung babae naman, magkaroon siya ng faith na kahit last na to, dahil sinabi niyang, kakain kami after niyang kumain, ibig sabihin, merong miracle na mangyayari. Kasi ganun din naman Pag di niya pinakain yung propeta, at inuna nila yung kanilang sarili, ganun din, mamamatay pa rin sila sa gutom. Pero kung sakali na totoo, buhay ang Diyos sa pinaglilingkuran itong lalaki na ito, mapapakain namin siya at makakakain din kami at sa mga susunod pa na araw. Sa madaling sabi, walang mawawala kung kanila pong susubukan. Amen? Alam nyo, walang mawawala kung mag-iika po tayo. Kasi minsan, sinasabi natin, Brad, 20 na nga lang yung laman ng wallet ko. Yun na nga pag ibinigay mo ba sa gawain, yung 20 ba na yun? Kapag di mo ibinigay, yung 20 ba na yun, madadagdagan? Mamaya, pag dumating apo mo, 5 yun pang-computer lang yun. Di ibigay mo na lang sa gawain. Yung iba nga, may laman ang GCash, 150 na nga lang sinugal pa. Diba? And tinaya pa sa mga color din, tinaya pa sa sabong. Nagtitiwala sa sapalaran. Mas dapat po tayong magtiwala sa Diyos na kayang ibalik ang anumang inihahandog natin sa Kanya ng buong puso. Amen? Kasi ang sinusukat ng Diyos, hindi naman yung laki ng ibinigay mo. Ang sinusukat niya, yung laki ng puso mo nung ibinigay mo yun. Kasi po, bakit po? Marami kasi nagbibigay ng malaki, pero yun ay excess na lang sa kanilang pangangailangan.
kumbaga hindi na sila nasasaktang ibigay yun eh. Ang tunay kasi na handog at sacrifice, kaya nga tinawag na sacrifice, yun yung masakit ibigay. Kagaya nung handog ng babaeng balong, kusing na nung inihulog, tumulog pa na, diba? Sabi ng mga nakapakinig, ano ba naman yan? 2 piso hinulog. Buti pa sa car wash, 5. Diba? Pero, yun na nga lang yung meron siya, inihandog niya pa sa Diyos. Kaya, mas kinagiliwan o mas kinilingan po iyon ng Panginoon. Amen? Kaya ito pong babae na ito, wala naman pong mawawala sa kanya kung kanya pong susubukan. So, put your faith in the promises of God. So, sa halip na itaya natin yung ating kinabukasan sa Bombay, sa mga pagsusugal, diba? Baka sakali manalo sa loto, diba? Yung mga games na sa una papanalunin ka pero yun po ay naka-design para ikaw ay ipatalo. Kaya nga po maraming na-addict sa ganyan eh. Amen? Tignan yung katabi niya, baka tumataya rin yan. Amen? So, ito pong sitwasyon ng babae na ito ay seasonal. So, in every drought situation, involved encouragement. Sabi po sa kanya ng propeta, huwag ka nang mag-alala. Don't you worry. Amen po. Kasi po yung tagtuyot, yung El Nino na kanilang nararanasan, mga kapatid, yung po ay lumilipas din lang. Amen? Halimbawa, tayo may iba't iba't, ang season kasi natin sa Pilipinas, 2 lang. Tag-araw, tsaka tag-ulan. May pangatlo na tag-bagyo eh. Pag nagigipit ka na, ano ba? Tag-tuyot. Pag talagang ubos na, taglagas na. Amen? So, habang nandoon po tayo sa dry situation na talagang halos piso na lang yung laman ng iyong bulsa, sa halip na magtampo ka sa Diyos, mas lalo ka pang dapat na magtiwala sa Kanya. Amen? Alam niyo ho, kaming mga preacher, halos sinusubok talaga lahat. Minsan, ang outreach namin, bibigay sa amin, 1, 2, aakyat pa kami ng Faith Mountain. Diba? Pagdating namin sa Tagaytay, bibigyan kami ng tag-100 pang lonely. Pero yung ginas namin, 200, 300. Alam mo kung yun yung titignan mo, parang manghihina ka talaga eh. Diba? Tapos yung hindi umaakyat, yun yung mararaming hayop. Parang puro hugot na yata ako. Diba? Pero kailangan mong i-survive. Kasi hindi naman laging ganun ang sitwasyon. Amen po mga kapatid. Naalala niyo nung nag-talk ako nun sa patay? Ayun kayo, yung kasama ko kayo. Ang hayop ko nun ay isa. Isa lang ba yun? O tama, isa. Tapos na-cancel pa. Buti na lang pinapunta niyo ako dun sa sa namatay. Kaya kahit paano nagkaroon. Diba? Pero alam niyo, kasi kapag titignan mo palagi yung sitwasyon mo na mahirap, parang yung the more mong tinitignan, the more na humihirap. Pero tignan mo rin yung ibang side, ibang portion nung nangyayari. Halimbawa, ano ba maganda sa nangyari sa sunod-sunod na bagyo? O di, yung mga tao nakagkaroon ng realization na hindi pala tayo dapat pakampante kasi kahit panay, binabaha na. Diba? Wala nang pinipili. Kahit saan na lang. Hindi lang po sa ating bansa. Kahit sa ibang bansa, pati sa Spain, pati sa China, pati Japan. Di ba? Pati desert, binabaha na rin. Isipin yun, kaya maraming mga tao ngayon ang nagbabalik loob sa Diyos. Yun yung tingnan natin na kabilang banda na kahit paano ay maganda-ganda. Amen. Pero syempre,
huwag tayong makaalala lang sa Diyos dahil binabagyo tayo. Amen po? So, in times of drought, involve enlightenment. So, ano po ang sabi sa kanya ng Diyos? O ng propeta? Pinapasabi ng propeta, hindi mauubos ang harina at hindi matutuyo ang langis sa papayan hanggat hindi dumarating ang pagpatak ng ulan. So kapag dumaraan po tayo sa mga dry situation, mga kapatid, wala po tayong ibang dapat panghawakan kundi ang pangako ng Diyos na makakasurvive tayo. Amen, mga kapatid. Kasi alam niyo ho, ang isang reason kung bakit maraming mga kapatid natin ang nanghihinawa, umaalis sa gawain. Kasi hindi nila nasosurvive yung season na yun. Kapag na-hit mo na yung pinaka bottom line ng hirap sa buhay, kunyari parang sagad na talagang down na down ka na. Pag nasagad mo na yun, wala ka ng ibang choice kundi umangat ulit. Kaya kapag nandoon ka na sa punto ng buhay mo na talagang parang feeling mo ang bigat-bigat na ng iyong buhay, wala ka ng pag-asa, wala nang taong naniniwala sa'yo. Kapag nagkaroon ka ng ganong realization, wala nang kasunod na mangyayari niyan, kundi yung ma-restore ka ulit at bumalik pataas ulit. Parang ganun po yung nangyayari kay King Nebuchadnezzar. Yumabang siya. Sabi niya, lahat ng hardin na ipinatayo ko sa Babylon, ako ang gumawa niyan, napakalakas ko, ang talino kong tao, na-conquer ko ang buong mundo dahil magaling ako na leader. Pero ano po ang nangyari sa kanya? Nanaginip siya na mayroong isang napakataas na puno, pinamumugaran ng iba't ibang ibon, ng mga hayop doon nanginginain, pero bumaba ang isang anghel at yun po ay tinaga. Yun po ay pinutol. At sabi ni Daniel sa kanya, mahal na hari, kinilabutan ako sa panaginip niyo. Pag di ka nagbago, ganyan ang sasapitin mo kasi yung tinutukoy na matayog na puno ay ikaw. Alam niyo ho, tuloy pa rin siya sa kanyang pagmamalaki, sa kanyang sarili, sa kanyang kayabangan. Hanggang sa siya po ay na-depress. Siya po ay tinakasan ng kanyang sariling bait. At ito pong hari na ito na dinadakila dati, ay nanirahan sa gubat at kumain na lang ng damo. Para siyang naging baka. Nawala siya sa kanyang sariling bait. Ilang taon siyang naging ganun ng sitwasyon? 7 taon. Siya'y nahahamugan, humaba ang kanyang balbas, humaba ang kanyang kuko. Nagmukha po siyang hayop. Hanggang isang araw, tumingala siya sa langit. At sinabi niya, ang Diyos, pwede niyang gawin kahit anak ng isang alipin para maging hari. Lahat ng bagay na merong buhay at lahat ng kayamanan sa daigdig na ito ay kay Yahweh lamang nagmumula. Amen? Kaya pag tayo po ay dumaranas ng kagipitan, wala po tayong ibang dapat tawagan, kundi yung Diyos na nag-create ng daigdig na ito. Di ba ho? Kasi yung tagbaha, tag-ulan, tagtuyo, tagbagyo, El Nino, lahat po yan ay season eh. Lahat po yan ay panahon. At nung kasama po ng mga alagad ng Panginoon, sinisiklop sila ng malakas na alon, ng bagyo. Pinatahimik po ng Panginoon yung hangin eh. Nirebuke niya. At sa iba pong translation, yung pag-rebuke niya po doon sa hangin na yun ay kaparehas po ng pag-rebuke niya kay Satanas. So, ibig sabihin, ang authority ay nasa ilalim palagi ng pangalan ng Panginoon. So, kung kanino tayo dapat magsasubmit, walang iba, kundi kay Jesus lang. Kasi, siya ang may control, pati ng kalikasan. Siya ang may control ng lahat ng sitwasyon na nangyayari po sa ating paligid. Amen? Amen. Brad, paano naman yung mga nagaganap na kalamidad, yung mga taong nalunod? Minsan po, hindi yan kalooban ng Diyos. Pero dahil ipinosisyon natin yung sarili natin sa mga bahaing lugar, na-distract po tayo. Amen? Hindi nyo ba naaalala ang mga bahay po noong araw ng mga ating ninuno? Merong mga silong palagi. Pagtanghali, doon nagpapahinga, doon naghahagis ng bigas, doon nagpuputuhan. Pero ang pinaka main reason talaga noon, pag bumabaha, yung tubig dadaan lang sa ilalim, nakaangat yung bahay. Amen?
ang aanurin lang yung bakya. Hindi yung taong nakatira. Dahil ngayon, tumira tayo sa mga bahaing lugar, at yung mga dinadaanan ng tubig ay ginawa natin subdivision. Kaya pasensya tayo kung yun yung naaalala kasi ng tubig na dati niyang ruta Kaya meron pong mga sitwasyon sa ating buhay na hindi naman po niloob ng Lord yun. Kaso nakaposisyon tayo sa ganung lugar. Kaya napapahamak tayo. Pero kung tayo po ay magtitiwala sa Diyos, mga kapatid, ito pong babaeng balo na ito, ginawa niya ng tinapay, yung propeta na dumating sa kanilang bahay, pinakain niya, at nung nakakain at nabusog na po yung propeta, sila pong mag-ina, hindi natuyuan ng langis, at hindi rin po naubusan ng harina sa kanilang kapayan, until dumating yung tag-ulan. Amen po. So habang tayo po ay binibless ng Lord, matuto po tayong maging masinop, maging maingat sa lahat po ng mga blessing na ipinagkakalog sa atin ng Panginoon. Kasi nga, hindi mo alam ang sitwasyon May panahon na talagang bidar ka ngayon, sikat na sikat ka ngayon. Diba? Pag nag-anniversary, dinadayo ka talaga ng mga preacher. Minsan, pati preacher ng ibang PFCC. Open po kasi, diba ito nagmamano sa akin, hindi ko naman ito kilala. Pero dahil matunog ka nga pero kailangan po maging masinop. Amen? Kahit kayang maghanda ng dinosaur, wag. Kasi hindi mo alam sa mga susunod na panahon kung ganun pa rin ang sitwasyon. So habang meron po tayong blessing, tinuturuan po tayo na ipagkatiwala yun sa Panginoon. Hanggang dumating yung panahon na dry season na ulit. Amen? Pero ang pangako naman ng Panginoon, habang tayo po ay nandoon sa drought situation, hindi niya pababayaan ang kanyang mga lingkod na patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Amen? So, in every drought situation, rejoice in the rich provision of God. Meron mang mga pintuan na nagsasara sa atin, may mga tinatahak tayong landas na hindi ganun yung hindi nagiging maganda yung pasok sa atin. Pero meron pong ibang opportunity na binubuksan ang Panginoon para po sa atin. Amen po mga kapatid. Halimbawa po ako, nung ako po ay umalis na dito sa D2A, ako po ay nalipat naman ng ibang lugar. Ganun pa rin po ang ginagawa ko. Nag-open pa rin po ako ng mga NPG. Kaso nga lang medyo hirap ako, kaya isang gawain na lang inaalagaan ko dun kasi malayo. Kung araw-araw kong i-NPG yun, mahirapan ako sa sobrang layo nung biyahe. Hindi kagaya dito na angono lang, andyan lang ako sa baba, naaakyat ko kaagad mga kapatid. Pero ang mahalaga naman po doon, nagagampanan pa rin po natin yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? At dalayan ko sa mga taga-Sitio Kulot, kung tayo man po ay nakakaranas ng drought situation, mahirap na sitwasyon sa buhay, kumapit lang po tayo sa Panginoon at itatawid niya po tayo. Amen? Makakasolve po tayo. Tayo po ay magsayo sa presensya ng Panginoon. Sa iyo kami lumalapit at wala kaming ibang pangahawakan kundi ang mga pangako mo lang. Hallelujah. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin kapag kailan pa man ang kamayaan. Pangino'y aking panghahawakan. Pangako mo ang Panginoon sa ligan.
pangako mo'y aking panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin kapag kailan pa man aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang dami kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Salamat po, Panginoon, katulad po ng babaeng balo na ito na hindi nag-atubili na tanggapin ang iyong lingkod. Ang kanyang maliit na inihandog na tinapay ay ibinalik niyo po sa kanilang mag-ina ng higit pa sa kanila pong inaasahan. Ganon din po ang aming pananampalataya, Panginoon. Bagamat kami nakakaranas ng kagipitan kung minsan, nauubusan, Panginoon, sumasagad ang aming mga pangangailangan, Lord. Halos wala kaming maasahan o malapitan. Mas doon namin nakikita ang mga pamamaraan mo, Panginoon. Mas doon namin na-appreciate, Lord, ang gawa mo sa aming mga buhay. Pati na yung mga bagay at mga taong hindi namin inaasahang makakatulong sa amin, yung pa pala ang gagamitin mo upang padaluyin ang biyaya sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan nawawalan kami ng pag-asa. Ngunit salamat dahil sa kabila ng aming mga panghihina, doon namin nararanasan, Panginoon, ang iyong pagpapalakas sa amin. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng mga lingkod na iyong kong pinapadala upang humayo, mangaral, sa kabila ng meron din sila mga struggle, Panginoon, ngunit nagpapalakas ng loob ng mga kapatiran, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na anuman po ang mga sitwasyon, kalagayan ng bawat isa sa inyo pong mga lingkod sa hapon ito, ay abutin ng iyong kapangyarihan. Anuman po, Panginoon, ang aming mga nararanasan, Lord. Ikaw ang nakakaalam kung ang aming mga lukbutan, kung ang aming mga sisidlan, Panginoon, ay paubos na. Humihingi kami sa iyo, Panginoon, ng iba yung pagpapala. Financially, physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Huwag niyo po hayaang ito ay masimot o matulog mo. Nang sa gayon, ang mga taong nakapaligid sa amin, asawa man namin, mga mahal sa buhay, ay hindi magduda sa aming mga panawagan at paglilingkod, Panginoon. Hindi magkaroon ng pag-aalinlangan sa Diyos na aming pinaglilingkuran. Dahil pinagsisigawan namin na ikaw si Yahweh, ang Diyos na humahawak ng kalikasan, ang Diyos na nakakaalam ng kung kailan papatak ang ulan, Panginoon. Kaya alam namin, Lord, kung paano niyo kung hindi pinabayaang magutom ang iyong lingkod na si Elias, ganun din po, Panginoon. Hindi mo hahayaan sumagad ang mga finances ng iyong mga lingkod. Hindi niyo po hahayaan na magmukha kaming kawawa. Hindi niyo po hahayaan, Panginoon, na kami ay pagtawanan ng mga tao amin
nilalapitan, Lord, bagkus sabi mo po sa iyong salita, hindi kami ang mangungutang, kami pa ang magpapautang dahil meron kami Diyos na hindi kami pinababayaan. Panginoon, pagpalaan niyo po ang lugar na pinagdarausan ng iyong gawain. I-bless niyo po at nawa o po, Panginoon, ang siya mag-provide ng mga taong mag-aayos ng bubungan na nagkakan, Panginoon, pati na po ang mga pinansyal na gagamitin na kailanganin. At pati na po ang kanyang mga kapitbahay, anuman po ang kanilang mga kahilingan sa hapong ito, Panginoon, ay inaangkin po namin uuwi silang answered prayer sa pangalan ni Jesus. Bless niyo rin po ang mga kapatid ko na walang sawang sumusuporta from your Pangko Prayer Group, lalo na po ang kanila pong paparating na anibersaryo. Ang amin pong mga kakayanan ay may limitasyon, pero kami po ay mayroong Diyos na nakakaalam at mayaman sa lahat, Panginoon. At ngayon pa lamang po, Lord, ay inaangkin na namin ang pagdaloy ng iyong masaganang biyaya. Pagdaloy, Panginoon, ng iyong blessing sa mga taong gagamitin niyo po, Panginoon, sa mga mag-i-sponsor. At inaangkin namin, Lord, na ang mga taong pupunta iyo pong paghihimalaan, paghagalingin ang naman po ang kanilang mga karamdaman. At sa kanilang mga pangangailangang pinansyal, higit sa sapat ang iyo pong pagkakaloob. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayo lahat ni Yahweh El Shaddai. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, His Son, give